puno na ako sa'yo, Krisa. Hindi ko na malunok ang mga kahihiyan at problema na ibinibigay mo sa akin. Patuloy na sermon ni Don Jose Miguel. Nagpatuloy lang din sa pagbibingi-bingihan ang dalaga habang nag-i-scroll sa bagong cellphone niya na kahapon lang ibinigay nito. Dahil alam naman niya na kahit anong galit ng kanyang ama, kapag sinabi niya na babalik na lang siya sa Italy, agad itong tumitigil. Isa sa akin natatakutan ng daddy niya ay ang mahiwalay uli siya rito. Nagkamali ba ako ng pagbibigay ng sobrang pagmamahal at suporta sa iyo, Krisa? Napakislod si Krisa na biglang habulutin ni Don Jose Miguel ang hawak niyang cellphone dahil hindi pa rin niya ito pinapansin. Stop that dancing! Napipiko nitong tili bago walang kaabog-abog na ibinato iyon sa pader. Nasundan niya ng tanaw ang tumilapong gadget na dahil sa lakas ng impact kaya nagkapira-piraso. Hindi siya nangihinayang kung yun man ang pinakamahal at pinakalitas na model ng pinakamahal na brand ng cellphone sa buong mundo. Parang sentimo lang naman ang halaga noon sa yaman ng daddy niya. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsira sa buhay mo, Krisa, ipadadala na kita sa... Sakalang tumingin sa ama, si Krisa nang putulin nito ang sasabihin. Noon lang nito nakuha ang interes niya. Saan, Dad? Nanguyam na ngumiti siya rito. Sa Italy? Mas okay nga yun eh. Kayo lang naman itong pilit akong inilalayo kay Lola. Noon pa man sinabi ko na sa inyo na hindi ako sasama sa iyo dahil mas gusto kong kasama si Lola. Nakita ni Krisa ang pagbalatay ng sakit sa kulubot na mukha ng daddy niya. Ramdam niya na tila may kumurot sa puso niya pero agad iyong natakpan ng galit niya rito na ilang taon na niyang kinikimkim. Alam ko na nagkamali ako sa inyo noon ng mommy mo, Krisa. Pero matagal ko na iyang pinagsisisihan. Bumaba ang tono ng boss nito bago pumiyok. Ilang taon ko na rin sinusubukan na bumawi sa iyo pero ayaw mo lang akong papasukan sa puso mo. Nagtataka ka, Dad? Mapait siyang napangiti. Bata pa lang ako, iniidolo at minamahal na kita. Pero anong ginawa mo? Niloko at sinaktan mo lang kami ni Mommy. Ngayon magtataka ka kung bakit nawalang respeto at pagmamahal ko sa inyo? Tumigil ang pagsasalita ni Krisa nang maramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdiba. Uminit din ang bawat sulok ng kanyang mga mata nang maalala ang ina. Ngunit ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang nagmamakaawa at umiiyak sa harapan ng ama. Dahil nagpapaalala lamang iyon sa dating siya na mahina. At bago pa man mahulog ang mga luha niya ay tumayo na at tumalikod si Krisa. Ngunit hindi pa man siya nakakadalawang hakbang, narinig din niya uli ang boses ng ama. I love you so much, Krisa. Nangako ako noon sa puntod ng mommy mo na kung hindi man ako nakabawi sa kanya, sa iyo ko gagawin iyon. Kaya ang mga kamay na napahinto siya nang banggitin na naman ito ang kanyang ina. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatalikod sa daddy niya. Kaya hindi ko hayaan na habang buhay ka na lang na ganyan. Patanda na ako. Hindi sa lahat ng oras ay kaya ko saluhin ang mga kalokohan mo. I know na mali ang paraan ng pagpapakita ko ng pagmamahal sa iyo pero kailangan mong matuto sa buhay habang nandito pa ako. At sisimulan ko na iyon sa pagpapadala sa iyo sa Quezon Province. Gulat na napalingon si Krisa sa ama. Oh, anong Quezon Province, Dad? At ano naman ang gagawin ko sa probinsya na yun? Kailangan mo magtrabaho sa isang farm doon kung gusto mo pang mabuhay. For 1 year, wala kang matatanggap na anumang allowance mula sa akin. Lahat ng pangangailangan mo ay kukunin mo sa isasahod sa iyo ng farm na iyon. Saka lang kita papayagan bumalik sa poder ko kapag nakita ko nang kaya mo nang mabuhay kahit wala ang yaman ko. Her eyes widened. What? Napanguwi si Krisa nang makita ang matarik at maputik na daan patungo sa Villa Monica. Nandoon daw ang bukid ni Jose, ang farm na papasukan niya ayon sa daddy niya. 2 araw bago ideklara ni Don Jose Miguel ang sinasabi nitong training niya, ay agad nitong pinag-impake si Krisa. Pinagdala siya nito ng application form at resume. Siya daw mag-a-apply at hindi nito gagamitin ng impluensya. Yun daw first step para sa training niya. At kung para saan? Para matutunan mo kung paano mamuhay ng normal. Kung paano nakakasurvive ang mga ordinaryong tao. Sumilay ang sarkastikong ngiti sa mga labi ni Krisa nang maalala ang paliwanag na iyon ng kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sa farm siya dito pagtrabahuhin, gayong tapos naman na siya ng ABA Philosophy. Sa bagay, hindi rin naman niya gusto ang kursong iyon. Si Don Jose Miguel lang din ang nag-decide na iyon ang kunin niya. Kaya nga hindi sana siya makakagraduate dahil sa mga failed grades niya, kung hindi lang din sa impluensya nito. Tourism talaga ang pangarap niyang kurso. You can do it, Krisa.
Wala ka namang hindi kinaya, di ba? Pang-aalo niya sa sarili bago niya muling sunulyapan ang matarik at maputik na kalsada. May bitbit siyang payong. Umaambon-ambon pa kasi dahil sa katatapos lang na malakas ng ulan. Gusto sana ni Don Jose Miguel na ihatid siya kahit hanggang sa kalsadang iyon lang at siya na raw ang mag-isang pupunta ng farm. Ngunit nakipagmatigasan ang dalaga. Gusto ng dada niya na matuto siya dahil akala nito wala siyang ibubuga kapag wala siya sa poder nito. Diba? Pues, patutunayan niya na mali ito. Uuwi siya na may ipagmamalaki sa ama. Total pagod na rin naman ang mabuhay si Chris sa anino nito sa pagiging isang Montreal. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago siya humakbang paakyat at inapak ang mamahaling high-heeled shoes sa putikan. Parang gusto niyang umiyak nang maramdaman niyang halos lumubog iyon sa putik. Hindi dahil sa nangihinayang siya sa dolyar na halaga noon, kundi natatakot siya na baka hindi na siya makaalis at matalsikan pa ng putik ang balat niya. Kung bakit kasi hindi siya nakinig sa daddy niya na magsuot ng pantalon at rain boots. Sununod pa rin ni Krisa ang gusto na mag-miniskirt at crop top. Akala ko ba mayaman na may-ari ng Villa Monica? Bakit hindi ba lang magaway paayos itong daan? Inis na kausap ng dalaga sa sarili na makarating siya sa gitna na puro putik na ang mga binti. Kung hindi lang talaga siya nagmumukhang weak sa harap ni Don Jose Miguel, baka kanina pa siya umatras at umuwi pabalik ng Manila. Kaso baka isipin pa noon na kaya siya hindi umalis sa poder nito dahil hindi niya kaya ang mabuhay ng mag-isa. No way, Dad. I'm done using your money. Pero nakakadiri na talaga. Yuck! Nayayamot na pinunasan ni Krisa ng tisyong putik na tumalsik sa hita niya na magkamali siya ng apak sa palubog na parte ng lupa. Saan lupa-lupa kasi ng Pilipinas itong farm na ito? Bakit hindi mapaayos-ayos ang daan? Kung nakinig lang sana siya sa dado niya habang nagbibigay ito ng detalye tungkol sa lugar na iyon. Pero hindi eh. Nagbingi-bingihan na naman ang dalaga. Ang tanging naiwan lang sa memorya niya, number 1 organic farm daw sa buong Pilipinas ang bukid ni Jose. Hindi lang sa Quezon Province at isang bilyonaryo daw ang may-ari noon. Number 1? Seriously? Parang road to hell itong daan nila. Patuloy na reklamo ng dalaga nang mapatingin siya sa paligid at nakita niya ang matataas na bundok. At kapag nakarating siya sa itaas ng kalsada, siguradong mga bangin ang makikita niya. Magkamali lang siya ng hakbang, sigurado din nagugulong siyang pababa at sasalubong sa kanya si kamatayan dahil sa malaking bato na nadaanan niya kanina. Wala din siyang natatanaw na kahit isang bahay o establishment. May kubo na yari sa kawayan pero sira-sira naman. Ngayon lang talaga ako nakarinig ng bilyonaryo daw pero may bulok na property. Mangyak-ngyak na ipinagpatuloy ni Chris ang paglalakad sa gitna ng putikan habang walang tigil ang pag-ambon kaya lalo iyong nagiging maputik. Mabuti na lang at malakas at malamig ang simoy ng hangin na humahampas sa balat niya. Hindi siya pinagpapawisan. Ayaw na ayaw pa naman niya na nalalagkit siya, lalong-lalo na ang mukha niya. Kaya nga ingat na ingat siyang malagyan iyon ng puti kahit putikan na rin ang mga braso niya dahil sa panay na pagkamot. Nangangati na rin kasi siya. My God! Malayo pa ba to? Hindi niya napigilan na sumigaw ng malakas dahil sa sobrang pagkairita. Halos isang oras na yata siya naglalakad pero hindi pa rin siya nakakarating sa pinakatuktok ng kalsada. Maya-maya natigilan ang dalaga pagkatapos niya umapak sa lupa at hindi rin niya matanggal ang paa niya. Kahit anong bawi niya. Yun pala'y lumubog na sa putikan ng sapatos niya. Ganon din ang kabila. Krisa groaned in disgust. This is bad. This is really, really bad. Hindi na niya napigilan na mapaiyak sa sobrang pagkadismaya. Wala na siyang choice kundi ang maglakad ng nakayapak dahil hindi niya mahugot sa putikan ang mga sapatos kahit anong pilit niya. Pero nang maramdaman ni Anne ang maalat na likidong pumatak sa mga labi niya, mabilis niya iyong pinunasan. Napatiimbagang siya na maalala kung bakit nasa miserablong sitwasyon siya sa mga oras na iyon. There's no one else to be blamed here but you, Dad. This is all your fault. I hate you. Parang bata na sigaw na naman ang dalaga ngunit pinigilan na niya ang maluha. For her, crying is a sign of weakness. Kaya nga hanggat maaari pinipigilan niya ang maluha lalo na kapag nasa harap siya ng ibang tao. Hindi na siya babalik sa mga panahon na naiiyak na lang siya dahil wala siyang magawa sa tuwing binubuli siya ng mga kaklase niya sa Italy noong high school siya dahil sa pagiging nerd niya. Araw-araw na kinukuha ang baon niya, sinisira ang mga gamit niya, pinapalinis ng comfort room, tagabitbit ng mga gamit ng mga kaklase niya,
At ang pinaka-worst na naranasan niya noon sa mga bully na rason kung bakit muntik na siyang mamatay ay ang pagpapahiya sa kanya sa prom night nila. May crush noon si Krisa at niyaya siya na maging prom date dito ng gabing iyon. Tuwang-tuwa siya noon. Sa sobrang excitement, humingi pa siya ng tulong sa mommy niya para bumili ng mamahaling gown at magpaayos sa kilalang stylist kahit na wala silang pera. Akala niya kasi talaga noon may gusto rin sa kanya ang lalaking iyon. Pero sa mismong prom night, nalaman niya na girlfriend pala nito ang number 1 na nambubuli sa kanya at pinaglaruan lang siya. Pinaniwala si Krisa na siya at ang crush niyang iyon ang nanalong prom queen and king. Pero pag-akyat nila ng stage, saka siya binuhusan ng pintura sa buong katawan. Tandang-tanda pa niya noon kung paano siya pinagtawanan at kinuhanan ng picture ng lahat ng mga nandoon. Habang mag-isa siyang nakatayo sa stage na hindi na halos makita dahil sa itim na pinturang ibinuhos sa kanya. Sumikat pa nga siya online dahil sa mga video na ini-upload. That time, hindi pa niya tinatanggap ang sustento mula kay Don Jose Miguel dahil ayaw ng kanyang ina. Ayaw daw kasi nitong tumanggap ng tulong mula sa dating asawa na babaero. Kaya itinaguyod si Krisa ng mommy niya mula sa pagtatrabaho nito bilang isang hotel staff. Pero dahil hindi naman ganoong kalaki ang sinasahod ng kanyang ina at inaalagaan din ito ang lola niya na may sakit at senior citizen na, kaya mahirap din ang buhay nila. May mga araw na pinagsasabay nila ang tanghalian at hapunan para lang makatipid. Halos araw-araw din siyang naglalakad noon kapag pumapasok sa eskwela dahil saktong pangkain lang ang baon niyang pera. May lumang sasakyan naman sila pero iyon ang ginagamit ng mommy niya sa pagpasok sa trabaho, kung saan madaling araw pa lang ay umaalis na ito. Naranasan nga din noon ni Krisa na magtrabaho sa fast food pero pinatigil lang siya ng mommy niya dahil pati sa trabaho binubuli din siya. At lahat ng iyon ay naranasan nilang mag-ina dahil sa pagiging babaero ng ama niya. Nang malaman iyon ng kanyang ina, agad itong nag-file ng annulment na pinayagan naman ni Don Jose Miguel dahil tanggap nito ang pagkakamali. Umalis silang mag-ina pabalik sa bansang Italy sa poder ng lola niya. Ang paghiwalay na iyon ng kanyang mga magulang ang isa sa pinakamasakit na parte ng buhay ni Krisa. Yun ang first heartbreak niya. She loved them both. Lalong-lalo na ang kanyang ama na palagi niya ipinagmamalaki at tinitingala mula sa pagkabata. Kaya nga daddy's girl siya noon eh. Mas masakit dahil graduation day niya pa noon sa elementary. At imbes na mag-celebrate, bumiyahe silang mag-ina patungong Italy. Her mother was crying that time. Ramdam niya na ayaw nitong umalis at iwan ng asawa pero kahit sinong matinong babae, hindi napipiliin pang makasama ang lalaking kitang-kita mismo ng kanyang mga mata na nakikipagniig sa ibang babae. At ang mas masakit, sa mismong rest house pa nila sa Batangas na regalo ni Don Jose Miguel sa asawa noong wedding anniversary nila. Doon na nagsimulang mamuhi si Chris sa kanyang ama, lalo na at araw-araw niyang nakikita ang paghihirap ng ina dahil sa panlolokong ginawa nito. Matutulog na umiiyak at gigising ng luhaan. Tapos papasok sa trabaho na mugto ang mga mata at uuwi na parang wala sa sarili. Ramdam noon ng dalaga na kung hindi lang dahil sa kanya, baka matagal nang sumuko sa buhay ang mommy niya. Kaya nga nakokonsensya si Krisa sa tuwing nakikita niya na nadadagdagan ng paghihirap at lungkot ng ina kapag umuwi siyang umiiyak. Lalo na noong isinugod siya nito sa ospital at muntik nang mamatay pagkatapos niyang mag-overdose dahil hindi na niya nakayanan nang pati sa online world ay binubuli na din siya. She promised herself then na hindi na siya magiging pabigat sa mommy niya. Doon na na-realize ni Krisa na bakit nga ba siya nagpapaapi samantalang ang yaman-yaman naman ang daddy niya. Doon na tinanggap ni Krisa ang suporta galing sa kanyang ama na tinatanggihan ng kanyang ina kaya inilihim niya. Sa kagustuhan ni Don Jose Miguel na makabawi, anumang hilingin ng dalaga ay agad-agad nitong ibinibigay. Kahit pa nga alam naman itong hindi na iyon tama. Pero hindi ibig sabihin noon ay pinatawad na niya ito. Dahil hanggang ngayon patuloy pa rin siyang namumuhi sa daddy niya. Simula noon ay nagbago na ng lifestyle si Krisa. Mula sa pagiging isang friendly nerd student to mean girl. At nagustuhan naman niya iyon dahil unti-unti siyang tiningala at kinatakutan sa school na iyon. Bawat kumakalaban sa kanya ay ginagawa niya ng paraan para masira ang buhay. Diyosa na nga kung ituring niya ang sarili. Nasa college na si Krisa nang mamatay sa vehicular accident ang mommy niya. That was her second heartbreak that almost crushed her heart to death.
Doon na nagkaroon ng chance ang daddy niya na bawiin siya. Hindi ito pumayag na maiwan siya sa kanyang lola sa Italy dahil wala naman daw itong kakayahan na buhayin siya. Dahil ayaw na ni Krisa na bumalik pa sa dating buhay niya noon na minamaliit lang kaya napilitan siyang sumama kay Don Jose Miguel pauwi ng Pilipinas. Kaya kung akala ng iba na isa siyang tunay na prinsesa at walang hirap na pinagdadaanan kaya ganoon siya kung umasta, napakurap-kurap ang dalaga nang maramdaman niya ang paghapdi ng kanyang lalamunan dahil sa pagpipigil na umiyak habang nakakuyom ang mga kamay. Sakala niya na malaya na nasa ituktok na pala siya ng matarik na daan. Dinala siya roon dahil sa galit na naramdaman niya sa kanyang puso nang maalala ang mga taong nagpahirap sa kanya noon, kasama na ang sariling ama. Turn, ano ba itong napasukan ko? Inis na namang tili ni Krisa matapos niyang i-check ang sarili at nakita niya na halos maligo na siya sa putik. Ang makinis at maputi na mukha na lang niya ang natitirang malinis. Thanks God, bumuhos ka sa malakas na ulan. Lalo siyang nanlumo nang makitang puro galos na ang mga paa niya. Kumahapdi na rin ang kanyang mga talampakan. Kakayanin ko pa kaya maglakad? Hindi siya paladasal na tao pero sa mga oras na iyon, lihim niyang nahiling na sana biglang may sasakyan ang dumaan at isakay siya. Ngunit paano iyon mangyayari kung imposibleng madaanan ng kahit anong sasakyan ang dinaanan niya kanina? Miya-miya nabuhayan ng pag-asa si Krisa nang may marinig siyang ugong ng sasakyan mula sa di kalayuan. Umaliwalas ang kanyang magandang mukha nang matanaw niya ang lumang pick-up truck na papunta sa direksyon niya. Hindi na niya inisip kung saan iyon galing dahil bigla na lang sumulpot. Ang importante, makita siya ng driver doon at may sakay. Agad na pumagitna sa kalsada ang dalaga. She waved her hands continuously. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas ay makalapit na ang sakyan. Kumilid siya sa pag-aakalang hihintuan siya ng driver na hindi niya nakikita dahil tintad ang salamin, ngunit sigurado sa Krisa na nakita siya ng kung sino mang nasa loob noon dahil nagdahan-dahan pa ito. Pero laking gulat ni Krisa nang salip na huminto. Mas binilisan pa ng driver ang pagpapatakbo bago pa man makarating sa malalim na lubak na nasa harapan niya kaya nagtalsikan ng maputik na tubig na naipon doon. Shit! Oh my! Oh my! Oh my God! Natataranta at malakas na tili ng dalaga nang maramdaman niya na naligo na sa mabaho at malapot na tubig ang makinis at maputi niyang mukha. Hindi magkanda ugaga si Krisa sa pagpunas ng mukha niya. Malapit nang maubos ang baon niyang tissue. Pati na ang natitirang laman ng bottled water niya ay ipinanghilamos na rin ng dalaga. Hindi nakatulong ang pumapatak niyang mga luha para maramdaman niyang malinis na ang magkabilang pisngi niya. Napaiyak si Krisa dahil bumalik sa isip niya ang panahong binuhusan siya noon ng pintura ng mga bully niyang kaklase. Parang ganitong-ganito rin ang reaksyon niya noon. Maya-maya ay napahinto ang dalaga nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng sakyan. Napatingin siya doon at sakalang niya napansin na huminto pala ang pick-up truck na dahilan kung bakit siya umiiyak ngayon. Mabilis siya nagpunas ng mga luha at naningkit ang mga mata niya nang makita ang matangkad na lalaki at nakasuot ng cowboy hat na bumaba mula roon. Nagmamadali itong naglakad na parang susugurin siya habang madilim ang anyo. How dare him? Bakit parang siya pa itong galit na galit? Gusto niyang sigawan at murahin na lalaki. Pero nang mapagmasdan niya ito habang palapit sa kanya ay bigla na namang natigilan si Krisa. He was really tall, dark and muscular handsome. Bumaba ang tingin niya sa katawan ng lalaki nang mapansin niyang nakabukas lahat ng mga botones ng checkered polo long sleeve na suot nito. Mukhang kagagaling lang nitong magtrabaho sa bukid dahil pawisan pa ang tiyan. She gulped when her eyes laid on his bulge that proudly outlined his dark and ripped muddy jeans. Sanay na si Krisa na makakita at makasalamuhan ng mga gwapong lalaki. Pero ngayon na nakatingin siya sa isang ito na ilang hakbang na lang ang layo sa kanya, masasabi niyang ito na ang pinakagwapo at pinaka-hot na lalaki nakita niya sa tanang buhay niya. Napakasap ang dalaga nang may maramdaman siyang tubalsik na tubig. Napatingin siya sa ibaba at nakita niya ang itim nitong rain boots na naliligo sa putik. Turn, kahit ang dumi ng rain boots niya, bagay na bagay pa rin sa kanya. Hindi napigilan ni Krisa ang pumalatak ng tanggalin ng lalaki ang cowboy hat na suot nito at lumabas ang magulong buhok. Para siguro pumangit ito sa paningin niya. Pero nabigo naman kasi mas gumuwapo lang ito lalo nang bumagsak ang bahagyang mahaba nitong buhok sa mukhang may mga tuyong putik. She frowned. No one should be that perfect. Kahit halata naman na isa itong mambubukid lang. Pero naguhumiyaw ang kagwapuhan kahit sa ang anggulo niya tingnan. Kailan pa ako humanga sa isang kasing dungis ng isang ito?
Naramdaman ni Chris ang mainit na presensya ng lalaki nang sa wakas ay makatayo na ito sa harapan niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Angil agad nito sa kanya kaya nahimasmasan ang dalaga mula sa pagsipat niya rito. Sayang ang baritonong boss nito. Gusto mo lang din namang magpakamatay, nadadamay ka pa. Bigla yata siyang na-high blood sa pagsigaw at akusasyon nito. Wait, hindi ako magpapakamatay. Kung ganoon, bakit nakaharang ka sa daan? Alam mo bang muntik na ako madisgrasya dahil sa kagagawan mo? Napaawa ang mga labi ni Krisa. Disgrasya? Parang hindi naman ganun ang nakita ko. Ako pa nga itong nadisgrasya mo. Ganting sigaw niya bago itinuro ang sarili na naligo na sa putik. Look what you've done to me. Naubos pa ang tissue at tubig na baon ko. Hindi yan mangyayari kung tumabi ka sana. Medyo bumaba na ang tono ng lalaki nang makita nitong itsura niya. Mukhang may konsensya naman pala. Pero masyado na nitong na-trigger ang kabalditahan niya. Pumara ako tumabi. Pero imbis na hintuan, ito pang ginawa mo sa akin. Walang modo. Galit na itunulak niya ito sa dibdib. Ngunit dahil sa malaking bulto ng katawan kaya hindi man lang ito natinag. Na lalong ikinagalit ng dalaga. Ano ba kasing problema mo at nangaharang ka sa daan? Pambabaliwala nito sa pagwawala ni Krisa. Seryoso pa rin ang muka at parang nakikipag-usap lang sa isa sa mga tauhan nito. Hindi man lang ba ito nai-intimidate sa beauty niya? What's wrong with him? Pupunta ako sa bukid ni Jose Farm. I need to apply for a job there. Aroganteng sagot ni Krisa. Baka pwede mo ako isakay at ihati doon. Pagod na ako maglakad sa pangit at bulok na kalsadang ito. Ikaw? Mag-a-apply ng trabaho sa farm? Bakas ang gulat at pigil na tawa sa mukha ng lalaki nang marinig ang sinabi niya. At anong trabaho naman ang a-applyan na kagaya mo? She stilled. Ano-ano nga ba ang job position na meron ng isang farm? Kahit sa mga malalaking kumpanya ay walang ganong ideya si Krisa. Maliban sa matataas na posisyon gaya ng CEO na posisyon ng daddy niya. Ano ba naman kasi ang pakiniya sa mabababang empleyado na bumubuhay sa kanila? Okay na siguro ang manager? Parang napipilitan pang sabi niya dahil yun lang ang unang pumasok sa isip niya na posibleng magandang posisyon sa farm na bagay sa kanya. Or may mas mataas pa ba dun? I am a philosophy graduate. Pagmamalaki pa niya, sabay banggit ang pangalan ng school na pinanggalingan. Kahit mga taga-bundok, siguradong kilala ang eskwelahang iyon, lalo na siguro kapag binanggit niya ang pangalan ng ama. But she will never do that. Ayaw nito na gamitin ang impluensya para makapasok siya sa farm na iyon, di ba? Was lalong ayaw niya. Plain lang na tinignan siya na lalaki na para bang hindi man lang nalula sa pagmamayabang niya. Para sa isang magsasaka na tulad nito, hindi kaya may problema ito sa ulo? Hindi kailangan ng mataas na edukasyon para makapasok sa bukid ni Jose. Wala rin magagawang mamahaling eskwelahan na pinanggalingan mo, miss. Mas importante na marunong ka magbungkal ng lupa. What? Me? Nalalaki ang mga mata na bulalas ni Krisa nang ituro niya ang sarili. Magbubungkal ng lupa? Yuck! No dumb way! Over my dead body! Diring-diri at exaggerated na tilipan niya. Lalong sumilay ang nangiinsultong ngiti sa mga labi ng lalaki. Kung ganoon, nagkamali ka ng pinuntahan, miss. Bumalik ka na lang sa syudad na pinanggalingan mo at mag-apply kang supervisor sa mga fast food. Malamig nitong turan bago tumalikod sa kanya. Ano raw? Mukha bang pang fast food supervisor lang ang beauty niya? Kaya lang naman siya mag-a-apply na manager sa farm na iyon dahil wala siyang choice. Pati yata mga mata ng lalaki yun ay may problema din. Hindi ba nito nakikita ang beauty niya na overqualified alinman sa mga posisyong iyon? Paano niya makikita kung naliligo ka sa putik? Para ka kayang duck na kumakawag-kawag sa putikan. Lalong nagingit-ngit ang kalooban ni Krisa dahil sa dagdag na iyon ang isipan niya, nakagagawan din naman ng walang modong lalaking iyon. Mas lalong hindi matanggap ng kalooban niya na tinalukuran lang siya na isang magsasaka, ni hindi man lang nag-sorry sa ginawa sa kanya. Lintik lang ang walang ganti sa isang Krisa Montreal. Nagpupuyos ang loob na hinabol ito ni Krisa. Walang ano-ano na hinablot niya ito sa braso. Isasakay mo ba ako at ihatid sa farm o hindi? May pagbabanta pa sa boss niya. Pero ang mga mata niya nakatuon sa pala na nakita niyang nakasandal sa likod ng pickup truck nito. Magkamali lang ito ng sagot, she will make sure na masisira ang buong isang taong buhay nito sa gagawin niya. Dahan-dahan na bumaling sa kanya ang lalaki. Aminado si Krisa na nakaramdam siya ng kaba nang humarap ito sa kanya na napakaseryoso ng muka. Napikon yata sa tonong pagbabanta niya. Hindi. Mariin itong sabi habang nakatiimbagang. Are you sure?
Hindi ito sumagot. Sa halip ay tinalikuran lang siya uli nito at sumakay na sa bulok nitong sasakyan. Pero bago pa man ito napaandar, dali-dali nang kinuha ni Chris ang pala. Walang habas na pinagpapalo niya ang hood ng pick-up truck nito at hindi siya tumigil hanggat hindi iyon nayuyupi. Nagdidiwang na napangiti ang dalaga matapos niyang makita ang ginawa niya. Lalo na nang makita niya kung paano nalaki ang mga mata ng lalaki. Hindi agad ito nakahuma sa sobrang pagkagulat pero hindi pa tapos sa paghihiganti niya si Krisa. Isang malakas at gigil na pagpalo pa ang ginawa niya. Doon na natauhan ang lalaki. Nagmamadali na bumaba ulit ito ng sakyan at bigla na lang siyang hinarap at nagtama ang kanilang mga mata. Nakaramdam na naman siya ng kaba dahil siguro sa galit na nakikita niya rito. Tom, ano ba talagang problema mo? Singhal nito sa kanya. Bakit mo sinira ang sasakyan ko? Nagpanggap siyang inosente. Wala akong ginagawa. Ikaw may gawa niyan. Kung nag-sorry ka lang sana at pumayag ka na ihatid ako sa farm, hindi sana masisira ng ganyan ang bulok mong sasakyan. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Pues, mas lalo kang walang aasahan na tulong mula sa akin. At sisiguraduhin ko na hindi ka matatanggap sa farm kahit anong posisyon pang applyan mo. Kinabahan si Krisa. No, hindi. Paano kung doon nga ito nagtatrabaho tapos ito pa pala ang manager na nag-i-interview sa kanya at i-decline agad ang application niya? Or worst, ito pa pala ang may-ari. No way. Gwapo lang ito pero hindi bilyonaryo kung manamit at umasta na hindi nga makabili ng bagong sasakyan. Napailing ang kaharap. Pasalamat ka at hindi ako ang may-ari ng bukid ni Jose. Magsasaka lang din ako roon dahil kung nagkataon, dito palang ibabalik na kita sa pinanggalingan mo. Nakahinga ng maluwag si Krisa. Tama naman pala siya na isa lang itong hamak na magsasaka. Wala siyang dapat na ipag-alala. Then, be good to me. Dahil kapag natanggap akong manager, mamaya, magiging boss mo na pala ako. Taas noo at puno ng kumpiyansa na sabi pa niya. Ngunit sa pagtataka niya, tanuwanan lang siya ng nakakainsulto ng lalaki. Bago siya dito tinalikuran at walang lingon-likod na sumakay uli sa sasakyan. Narinig pa niya ang malalakas na pagmumura nito nang mapasulyap sa hood na sinira niya. Muntik nang kumawala ang munting ngiti sa mga labi ni Krisa nang makita niya ang pinaghalong galit at pagkadismaya sa mukha ng lalaki. Pero nang humarurot ang pick-up truck nito palayo sa kanya, ay napatanga siya. What? Seryoso pala talaga siya na hindi ako tutulungan? Parang hindi makapaniwala na bulalas niya. Tom, you jerk! May araw ka din sa akin. Ikaw ang unang sisasantahin ko sa trabaho kapag naging manager na ako. Gigil na gigil at malakas na sigaw ng dalaga para marinig siya ng lalaki. Pero dadma lang ito hanggang sa paliit na ng paliit sa paningin niya ang sakyan nito. Kaya lalo siyang nawala ng pag-asa na may mahinga ng tulong sa mga oras na iyon. Oh shit! Mangiyak-ngiyak na binuksan ulit ni Krisa ang payong nang bumuhos ang malakas na ulan. Akala ni Krisa tuluyan na siyang mawawala ng pag-asa na may tutulong sa kanya sa miserableng sitwasyon niya sa mga sandaling iyon. Sa bawat minutong lumilipas na nararamdaman niya, ang paghapdi ng kanyang mga talampakan dahil sa mga galos at sa pandidiri sa mga putik sa kanyang katawan na hindi na niya alam kung paano palilinisin. Lalo lang tumitindi ang galit niya sa kanyang ama. Look what happened, Dad! She gritted her teeth nang mapansin niya ang maliit na sugat sa kanyang binti. Sa tingin mo, mapapatawad pa kita? Sandaling huminto ang dalaga at pinunasan ng panyo ang konting dugo na nakita niya mula roon. Lalong nagpuyos ang kalooban niya na maalala niya ang aroganteng driver na nakaengkwentro niya kanina. Kung isinakay lang sana siya nito. Maya-maya inatigilan si Krisa nang may marinig siya na ugong ng sakyan na papalapit sa direksyon niya. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa pinanggalingan ng tunog na iyon. Kumunot ang noo niya nang makilala ang lumang pick-up truck na sinira niya kanina. Napapit lang siya nang bumusi na iyon bago pa man tumigil sa tabi niya. Ano pang hinihintay mo? Sasakay ka ba o hindi? Masungit na sabi ng lalaki nang buksan nito ang salamin sa sahig niya at sumilip lang ng bahagya. Tumaas ang kilay ni Krisa. Bakit ka bumalik? At bakit mo ako pinapasakay? Akala ko ba wala akong maaasahan na tulong sa'yo dahil sinira ko yung pangit na sasakyan mo? Naunahan agad siya ng pride niya. Huli na niyang na-realize na baka lalo itong magalit at tuluyan na nga siyang iwan. Palakas ng palakas pa naman ang ulan at tumidilim na ang paligid dahil may itim na ang ulap. Kung pwede lang sana niyang bawiin ang mga sinabi at magpanggap na mabait. Dahil empleyado ako ng bukid ni Jose at ayoko masira ang reputasyon ng farm kapag napahamak ang isang aplikante na gaya mo. Malamig na tugon nito. Pero kung hindi ako matinong empleyado,
Pambibitin nito sa sariling salita. Muntik nang mapangawi si Krisa. Siya? Aplikante lang? Well, ano nga bang pakay niya dito? Gusto na niyang lunukin ang pride kahit sa mga oras na iyon lang. At tanggapin ang tulong na iniaalok ng lalaki. Kahit lantara naman itong sinabi na napipilitan lang ito pero hindi niya talaga kaya. Thank you na lang. Pero hindi ako tumatanggap ng tulong sa mga napipilitan lang. Inirapan pa niya ito bago tumalikod at ipinagpatuloy na ang paglalakad. Ikaw ang bahala. Basta huwag mo ipagsasabi sa mga tao sa farm na hindi kita tinulungan. Nang marinig niya ang muling pag-andar ng sakyan ay sakalang nataranta ang dalaga. Mukhang seryoso talaga ang walang hiya na iwanan siya roon. Huminto siya sa paglalakad at mabilis na pumihit pabalik. Iniharang pa niya ang sarili sa daanan habang nakataas ang dalawang braso para huwag padaanin ang sakyan. Okay, fine. Kasama na ako sa iyo. But if I had a choice, panggagaya niya sa tono nito kanina, ibinitin din niya ang sariling salita. Bit-bit ang payong, lumapit siya sa pinto na nasa passenger seat. Nakita niya ang pag-iling ng lalaki. Akala niya hindi siya nito pagbubuksan ng pinto. Gentleman naman pala.